Happy New Year, everyone! Oh, anong handa nyo dyan mamayang medianoche, ha? May party ba? May paputok ba? Naku po, sinasabi ko po sa inyo. But anyway, Happy New Year, everyone! Oh, umabot kami ng New Year, ha? Si Alvin Alchico po ito at welcome po sa Thank You, Doc. Siyempre, hindi kompleto ang ating New Year episode kung wala po ang puso ng programang ito. Ate B, Bernadette Sembrano Aguinaldo, Happy New Year! Happy New Year! Ako, baka sa sobrang ingay, gumagana pa ba yung mga tenga ninyo? Di ba? Mamaya pa yun, Ate B. Mamaya ang gabi, Diyos ko po, sinasabi ko sa'yo, lalo na sa mga ibang areas na Tondo, maingay, Ate B. Hayaan mo na parte ng selebrasyon yan. At saka, Ate B, year mo ang next year. Although hindi pa naman Chinese New Year, Year of the Dragon ang 2024. February pa yun. Kaya dapat swerte tayo, Vinsky, no? Dapat taon natin. Ikaw kasi dragon ka, Year of the Dragon. Tiger ka nga pala, Tiger. Sige, i-claim na natin yan, ha? Pero dapat swerte tayo kung malinaw rin ang ating pandinig. Di ba? Importante yun. Kaya naman kapiling po natin ngayon, kaibigan natin mula noon hanggang ngayon, ENT doctor, ang ating kaibigan Doc Louie Gutierrez. Magandang umaga, Doc Louie. Good morning! Happy New Year! Ano? Happy New Year! Ang galing ni Doc. Ang galing mag-intro ni Doc. So alam niyo na yung pag-uusapan namin. Tenga. Kasi mabubugbog po yung tenga mamayang gabi. As a matter of fact, baka nabugbog na po yung tenga ninyo. Hindi nyo lang alam because of the merriment, because of the season. Ano po, Doc? Paano ba yan, Doc? Doon muna tayo magsisimula, no? How do you know na may problema na ang tenga mo? Maraming factors ang problema sa tenga, Alvin. Una-una, pwedeng sumakit yan, no? Pwedeng umina yung pandinig. Yun yung mga common na nakikita natin sa ating klinika. Alam mo yung kapag sumakit, tawag namin dyan otalgia, maaaring dulot yan ng inflamasyon, no? Kapag lagi natin kinakalikot yung tenga, or baka naman, alam mo, uso din yung mga nagsiswimming kapag ganyang season, nag-outing, pupunta sa beach, swimming pools, no? Nagkakaroon ng inflamasyon dito sa tenga, kung kaya't namamaga ito at nagkakaroon nga ng pananakit, yung otalgia. Maliban dyan, pwede rin itong sumakit kapag, kapag nakalikot, no? Or maaaring kapag may infeksyon, or kapag may nakapasok na anything, no, na foreign body, no, inanimate, mga bulak, gano'n, na naiwan dyan, or animate, mga insekto na maaaring kumagat or kumagat sa loob ng tenga mo at magdudulot ng pananakit. Well, kapag nagkaroon ng otalgia or yung pananakit dahil sa inflammation, infection, or impaction, no, yun nga, yung pag may nakapasok, ay maaaring manghina na ito dahil apektado na yung daluyan ng sound, no, yung external auditory canal, dahil sisikip na po yun at hihina naman ng iyong pandinig. Ito naman yung tinatawag natin na hearing loss, no, or pagkahina ng pandinig. Yun. Otalgia, yun po yung unang diniscuss ni Doc. Ano po? But dahil nasa New Year nga tayo, no, Doc, ano ang pwedeng makasama sa ating pandinig? Yung sobrang lakas ng sound system ba o sobrang lakas ng paputok, yan ba'y pwede makadamage din sa ating ears? Oo, meron tayong tinatawag na acoustic trauma, no? Dahil sa sobrang lakas nitong mga naririnig natin sa ating kapaligiran, na maaaring magdulot, no, ng tinatawag naman natin na noise-induced hearing loss. Ito ay yung mga sound na sa sobrang lakas ay nagdudulot ng temporary, no, or pangmatagalan na paghina ng ating pandinig. Ito ay nakakaapekto kasi, no, doon sa eardrum. Minsan nabubutas po ito at minsan naman apektado yung mga hair cells na nandun doon sa loob ng ating tenga. Medyo hindi na natin nakikita yon. Pero kapag po yun ay naubos or na-damage, humihina po kasi yung transmission ng sound from the external to the internal. Kapag sabi ng internal, mula sa tenga, papunta na sa ating brain system. Yeah. Maganda na banggit. Sige, Maganda palang nabanggit niyo yun, Doc. Kasi yung hearing loss, depende na apektuhan iba-ibang bahagi kung paano kasi tayo nakakarinig. Ang dami parang parte ng
natin. Ang tenga, oo. Yung pinag-usapan natin kanina, inuna natin Ate B, yung tinatawag natin na external ear, no? External auditory canal. Usually naman kapag may mga ubo, sipon, ang naapektuhan yan yung middle ear kasi nagkakaroon ng accumulation ng hangin or maaring ng discharge tubig, no, doon sa loob ng middle ear. At kapag naman naapektuhan ay yung internal ear, ito naman yung tinatawag na sensory neural hearing loss, no? Yung mga ugat na mismo na nagtatransduct no ng signal from the ear papunta sa brain, yun na po yung medyo delikado. Maaring ito ay pangmatagalan na problema sa pandinig. Okay. Ganun pala. Sige. So, we're talking of decibel. Ano? Ibabalik ulit, Doc, sa New Year. Pero don't worry about it. Mamaya, we're going to talk about other ear problems. But you related sa New Year, di ba naririnig natin yung salitang decibel? Decibel. Paano ba yun? Hanggang saan lang bang decibel na hindi injurious o nakasasama sa ating pandinig? Kagaya niya, nag-uusap tayo ngayon, di ba? Normal voice. Paano yun? Hanggang saan na, ay naku, masama yun sa tenga mo, noise pollution yan. Alam mo, normal voice, no? Pero ngayon gumagamit kasi tayo ng multimedia, may mga speakers tayo na ginagamit. So medyo nagbabago na yon. Tama, Alvin, yung decibel, guide lang yan. Pero alam nga namang minimeasure natin yung decibel kada salita natin, pag-usap, nakikinig, no? Hindi ganun. Lang yan, guide lang yan. Kunwari, kapag sinabi nating bumubulong, no, nagwi-whisper, ang guide namin dyan ay mga 30 decibel yan, approximately. Kapag yung normal voice, kunwari magkaharap tayo, no, at a certain distance, that's mga around 60 decibels. Kapag naman nagda-drive ka, no, nasa kalsada, mga 80, 85 decibels, no? And kapag more than that, like mga jackhammer, di ba talagang kailangan magsuot ng mga earmuffs, yung mga nagtatrabaho sa airport, yung mga nasa ilalim ng airplane turbine, no, or yung mga nagpupunta sa firing range. Shooting. Ito bagong taon, mga paputok, no? Alam mo, ang decibel habang tumataas, dapat yung exposure natin diyan mas kaunti. Kasi kumbaga inversely proportional. Dahil kapag kunwari mataas na yung decibel at matagal ka naka-expose doon, sigurado magkakaroon ka ng tinatawag na noise-induced hearing loss. So ano dapat ang decibel na healthy pa siya sa iyong ear? Sabi mo yung 80, pwede pa yung 80, 85, 100? 85, more than 85, medyo injurious na yan, no? Kapag tumatagal ng 8 hours. And yun nga, kapag kunwari 85, 90, yung 8 hours, maka-cut into half. Magiging 4 hours na lang dapat exposure mo. Pag kunwari 95, 2 hours na lang. Gano'n, no? So sabi ko nga, inversely proportional. Hindi naman kasi natin talaga, ma-measure yan na, kumbaga, aware tayo, no? Yan, basta dapat, ang alam natin, kung pumasok ka sa bar na masyadong malakas yung sounds. Malakas. And actually, yung katawan din natin, yung bibigay, dahil talaga mafe-feel mo, sumasakit na yung tenga mo, ulo mo. Tenga mo. Magpapahinga ko, lalabas ka sigurado yan. So, ibig sabihin, factor din yung duration, Doc. Halimbawa, yung gaano ba kahaba yung ball? Tama. Yung exposure, Alvin, tulad ng sinabi natin kanina, no? So, talagang inversely proportional. So, hindi lang yung lakas ng ugong or ng sound na iyong narinig. Ibig sabihin, para yung mga marites, ano? Kung may marites kang kapitbahay, kaibigan, may limit din dapat. Yan ang problema natin kasi bumubulong lang sila, Alvin, kaya tumatagal sila. Joke lang po yun. Ang pinag-uusapan po natin yung malakas na injurious po sa ating mga tenga. Lalo na po mamaya, at least may reminder si Doc sa inyo kasi uusad po tayo sa ibang ear problem. Yes. May reminder si Doc sa inyo kung magpapaputok man kayo or magpa-party, yung sound sobrang lakas. Siguro, Doc, may duration lang na after 5 minutes tapos na. Hindi na ganun dapat kalakas. Just to welcome the new year. Oo, parang bitin tayo sa 5 minutes. Ano ba dapat? Wala naman, sabi ko kasi Alvin, hindi talaga natin ma-measure. Hindi naman tayo nag-oras o ano. Pero if ever na ma-expose sila, pwede naman sila mag-wear ng protective ear covering, no? Or ano sila. Kapag pinaputok mo, hindi mo na mahawak talagang merong ilang metro ba ang layo mo doon sa paput dahil delikado rin talaga.
So, yung mga ganong measures, no, makakatulong na ng malaki yon. Okay. Okay, Doc, sige. yung noise-induced hearing loss, temporary ba yun o permanente rin? Sabi ko kanina, Badet, no, depende yan. Merong kapag biglaan, pwedeng manumbalik yung problema sa tenga, no, yung paghina ng tenga. Pero kapag matagalan, nauubos na kasi yung tinatawag natin na hair cells, and nauubos yung nagtatransmit itong sound signals papunta sa ating brain. Kaya yung sensory neural loss niya nagiging severe, profound, at hindi na siya nakakarinig talaga. So pang matagalan na yan, permanente. At yung hair na sinasabi ninyo, parang gumagalaw-galaw yan. Tama. Oh. Pero nasa loob, hindi na rin, actually kami mismo, hindi na namin nasisilip yan dahil ando na yun sa inner ear lining yung ating tenga. At nagre-react yung buhok na yan, depende sa noise na dumarating sa atin. Tama, oo. Yun yung parang trigger sa kanila. Yun yung nagtitrigger sa kanilang gumalaw, no? Papunta away or towards, no? Doon sa brain area. So pag masyadong malakas, nauubos siyang ganun. Masyado siya. Oo. Parang napupudpud. Okay. So, maganda palang pamantayan, Doc, na pag may problema kayo sa tenga o may sakit kayo sa tenga, isang sintomas, yung nahihirapan ka ng makarinig. Tama, oo. Di ba may mga kausap tayo, ilang beses pa ulit-ulit. Ano nga ba yun? Ano sabi mo? Parang ganyan. Sabi mo, magpatingin ka na nga sa doktor mo. At dapat nga, okay. So, Doc, yung kanina nabanggit nyo, yung masakit ang tenga, pwedeng maging hearing loss yun. Yung, paano, di ba, pag galing ka sa maingay, pag labas mo, para kang nag-e-echo na yung tenga mo. Oo, may tinatawag naman tayong tinnitus, no? Yung parang ugong sa loob ng tenga. So, yan, very common din yan. Maaring dahil sa inflammation, infection or impaction, no? Yung mga eyes na yan, yung tinatawag ko na letter I. So, very common na nakikita namin sa klinika. So, kailangan masuri yan, Bernadette, no? Kung ano yung nagkukos, so maaring sa external ear or middle ear, yung conductive hearing loss, or sa internal ear na tinatawag namang sensory neural hearing loss. Pero pwede din na sa matanda, nagdi-deteriorate yung kanya. Di ba may mga lola tayo? Yeah, tama. Ano ka mo sabi mo? Parang hindi niya parang hindi pa naman bagay sa'yo, no? Tatawag naman natin na presbycusis, no? Habang nagkakaedad, ay humihina talaga. Dahil din doon, Badet, no? Doon sa hair cells na tinatawag. Nauubos yan with age, oh. Pero meron din talagang tao na bingingot talaga siya, no? Kung may problema talaga siya sa kanyang pandinig kahit bata pa siya, Doc. May connect yun, 'di ba? Yung pandinig sa speech. Konektado ba yung dalawa? 'Di ba? Konektado? May connect? Tama po 'yan, no? Nahihirapan po sila magsalita, no? At an early stage, kaya nga meron tayong tinatawag na newborn hearing screening, no? By law ay tinatag na talaga. So lahat ng ospital po ay nagpapatupad dito. Para at a very young age, no, sa pagkalabas pa lang sa sinapupunan at habang nasa ospital ang mag-ina, ay nalalaman natin, na-screen na natin if ever merong problema sa pandinig ang mga bata. Ayun, importante yun. So how do we take care of our ear? Ano? Ang iba, pag naglinis, wagas. Parang kinakalkal ang tenga, nakikilipisi ko. Ano ba yung bad habits? Baka mas maganda ano yung bad habits na harmful to the ear, no? Oo. Well, ulit-ulit nga natin sasabi, no, na ang ear ay may self-cleansing mechanism, no? Kusa 'yan na naglilinis sa kanyang sarili, no? Dahil nga may mga silya, no, mga parang buhok din sa ating tenga, no, na doon kumakapit yung mga dumi at sila po yung naglalabas. Ngunit sa patuloy nating pagkalikot dito, no, lalo nating naipapasok itong mga dumi naiipon sa loob ng ating tenga hanggang maging impacted cerumen na nakikita namin, no? Ito po ay bumabara sa inyong tenga at maaring mag-cause ng problema sa inyong pagdinig or pananakit ng tenga as well. Better, no, pakita na lamang ito sa inyong mga ENT specialists, no, para masilip natin, masuri at matanggal po ang mga ganitong klase ng mga problema sa tenga. Ito, may katanungan tayo na yung ear candling daw, nakatulong daw ba to? Alam mo, itong ear candling ay walang katotohanan, no? Dahil ang sabi nila, ang principle behind this ay yung pressure, no? Parang hinihigop nitong usok na namuo doon sa
ear candle, no, ay kulang po yung namumuong pressure dito para mahigop yung mga dumi doon sa loob ng tenga at walang katotohanan na nakakalinis ito ng tenga at bagkos, no? Bagkos ay napakadelikado nito dahil may mga pasyente tayo ay natuluan nung pinaka-wax, no, ng ear candle, minsan yung buhok po ay nasunog, no? So mag-ingat po tayo sa mga ganitong klase. Paano yung ear candle, Doc? Hindi ko pa ata naranasan yun. Paano ginagawa doon? Parang papilyon na binon, nakabilot, tapos papasok dito sa iyong tenga, sisindihan po yun, no? Yung meron parang tapos syempre mainit po yun, no? Nakaka-relax, no? Pero yung pinaka-dulo nun, ang sinasabi ay hinihigop lahat ng dumi sa tenga natin. Unang-una, napakadelikado dahil hindi ito regulated, no? Kumbaga, at saka isa pa, napatunayan po sa mga pagsusuri na yung parang paghigop dito, no, yung pressure na namumuo ay hindi po talaga nakakalinis ng loob ng tenga. So ang purpose niya, ang parang pang-inganyo ng mga gumagawa nun is to clean. To clean, no? Oo. Pero yung heat, lang yung ginagamit para ma-relax yung tenga. Pero yun nga, may mga komplikasyon na maaaring maidulot ito. So wag. Ang advice mo is wag niyong don't do it. Mas maganda po, wag na pong gumamit ito. May nabibili kasi ito, Alvin, ano, sa mga online stores. At syempre kapag hindi ka bihasa, no, gumamit tayo, maaaring ma-injure mo ang iyong tenga. So how do you clean your ear the proper way? Ayun. So kapag sobra, no, at may nakita kayo na dumi nandito sa labas, pwede niyo nang dukutin ito kapag andito lamang. Pero kapag ito po ay napansin niyo na madami, no, at nasa looban, ay wag na pong pangasan na dukutin ito at malamang po ay masugatan niyo ang tenga. At better nga, sabi ko, ay ipasurik niyo na lang po ito. Paano dudukutin? Dudukutin using an earbud? Earbud. Oo. Kasi alam mo yung earbud, minsan halos kasi laki ng ear canal ng ibang pasyente natin. Kaya yung pinakadulo nito, pag pinasok mo, imbis na makuha nila, ay natutulak lang po papaloob at nahihirapan na silang kunin ito. Ang nalilinisan lang, yung gilid na bahagi. How often do you use that earbuds? Di ba parang naging ugali minsan na kada after ligo, nagaganon-ganon, Maganda yan, pero baka mapagalitan tayo ng mga earbud manufacturer. Pero alam mo, how often, iba-iba rin kasi, Alvin, dahil iba, dry yung kanilang serumin. Iba naman, wet, no? So, hindi rin pare-pareho talaga eh. Wala talaga tayong panuntunan dyan. So, if ever, wag yun na pong kalikutin ang loob ng iyong tenga. At kapag meron po kayong naramdaman, ay pumunta lang kayo o sumangguni kayo sa iyong specialistang doktor. Paano nyo ba hindi siya advisable to do it every day? Hindi po, Alvin. Alam mo, yung serumin ay protective factor din yan doon sa loob ng ating tenga, no? May mga antibacterial properties din yan para hindi mapasukan ng ating tenga. No, kasi opening yan, papunta sa loob ng ating katawan. Okay. Doc, ako kasi pinagsangguni ako kay Doc kasi may ganyan ako sa tenga. Parang, gumaganon siya. Hanggang ngayon nga, ganun pa din. Ugong. Oo, may ugong. Pero naalala ko sabi niyo sa akin, Doc, magpahinga. Anong connection ng pahinga sa tenga? Okay. Hindi, kasi alam mo, Bernadette, ang stress ay malaking factor din yan, no, sa ating, sa buong katawan natin. And minsan, napapansin namin ito, no, sa mga pasyente natin na super stress, ay nagkakaroon sila ng ugong sa kanilang tenga. Maaring iniisip lamang nila ito or yun nga, may nagkakaroon ng inflammation doon sa kanilang middle ear or inner ear area. Well, in your case, sabi ko nga, dapat kailangan talaga silipin natin yan. Kanina, para narinig kita, paano ba sinisilipan tenga? Kailangan nating gamitin ito ng otoscope, no? May mga teleskopyo kami na visually, no, the direct visualization para makita talaga namin ano ba problema nitong tenga. May bara ba talaga ito? Magabalang ba? Kasi baka mamaya kalikot kayo ng kalikot, wala palang bara, pamamaga pala, lalong mamamagayan. Kung may bara naman, may dumi, lalo nyo lang na ipapasok. So kailangan talaga direct visualization habang tinatanggal nyo po itong mga problema doon sa loob ng tenga. And how often do you go to an ear doctor? Alam mo yung ear, para siyang eyes. Araw-araw natin ginagamit.
And yet parang hindi ganun katindi yung focus natin sa parte na yun ng ating katawan na talagang very, very useful. Walang araw na hindi mo ginagamit yung tenga, hindi ba, Doc? Tama. Tama yan, Alvin. Alam mo, well, kahit mo tayo mga Pilipino, wala tayong nararamdaman, di talaga tayo pupunta sa doktor. Eh. Kaya nga ang ating Department of Health ay sa pamumuno ng mga different specialty societies, no, nagpanukala siya at naaprubahan naman. Kamukha itong ENT Consciousness Week na ipinagdiriwang natin last week, no? Katatapos na ng aming convention, annual convention. At dito po ay gumagawa tayo ng mga different mga social lectures, no, sa ating mga kababayan para maturuan natin sila ng mga tamang paraan kung paano ingatan ng ating ears, nose, throat at head and neck area. So, sa tanong mo na yon, tuwing kailan, usually every year, no, tinitignan yan lalo sa mga paaralan, no, nagkakaroon tayo ng yearly check-up. Pero syempre, kapag may problema ka sa tenga, sa ilong, sa lalamunan, baka hindi lang po lamang sa ilan, no, kapag may mga bukol na nakikita, minomonitor natin yan, no, twice a month, every 2 months, 4 months, 6 months, depende po kung ano yung nakita ng isang ENT specialist. So kung walang issue, at the very least once a year, dapat meron kayong check-up with the likes of Dr. Luby. Sorry, go ahead. Tama po. Doc, buti nabanggit nyo, no? Kasi nga ENT specialist kayo. Ano yung connection ng tenga dun sa overall health at paano yan konektado? Baka respiratory ba yan? Pag may problema ka rin ba sa baga, pwede rin bang umakyat yan sa tenga? Ganon? Magandang tanong yan, Ate B. Pinapahirapan mo ako. Alam mo, yung tenga kasi, ilong at saka yung lalamunan, magkakaduktong yan doon sa tinatawag naman nating nasopharynx. Kaya kapag may problema sa kahit anong pathway na yan, ay maaari po talaga maapektuhan itong areas ito. Kung meron ka problema sa lalamunan, pwede pumunta sa ilong, sa tenga. Tama po yun. Oo. At saka kapag yung allergic rhinitis, sabi magpinsan niya, kamukha ng asthma. Kasi dito siya natitrigger, biglang maapektuhan na yung asthma mo in the long run. Anatomically speaking, paano ulit yun? Ano yung konektado? Yung ilong at saka yung lalamunan. Via doon sa may nasopharynx and eustachian tube. Makikita natin yan doon sa loob ng ating ilong, lalamunan, tenga. Alam mo, pag sinilip namin yan, andun yung duktungan, no, na pinakagitna ng ating ulo. Actually, ang pinaka-importanting factor, I think, brain, ano? Ay, yung brain, pinakamalapit eh. Yan po yung, so ito po mga sinasabi natin, no? Ito yung mga access papunta doon if ever magkaroon ka man ng mga brain problem like brain abscess. So usually sa tenga or sa sinonasal area. Tama po yun. Tama. So dapat pala talaga nag-iingat. Doc, meron ba kaming mga, alam mo, yung mga mali-maling pamahiin o gawain sa pag-aalaga ng tenga, yung sinusundot? Yung kunwari daw, hindi mo hindi ka rin makahirinig, parang gaganong-ganon mo, parang tatry mo i-equalize. Please educate us. Opo, yung tungkol sa equalization, no, nagkakaroon ng problema dahil sa eustachian tube. Ito yung sinasabi ni Alvin na connection mula sa tenga at saka doon sa ilong. No? So, kaya gumagano ka para bumukas yung butas doon sa likod ng tenga na tinatawag na eustachian tube. Ginagawa natin ito palagi kapag sumasakay tayong eroplano or kapag nasa barko kayo, no? Dahil talaga ma-feel nyo na parang congested, parang humina yung pandinig ko. Kaya gaganon ka, parang Valsalva maneuver na parang para lang bumuka yung tinatawag na eustachian tube. Masama rin pag sumobra yung singa mo, pwede ka ring mabingi. Marami din tanong na ganyan, no? Paano ba yung tamang pagsinga? Ang ina-advise namin, takpan mo na lang yung isang butas ng ilong, ganito, no? May mesra ko na. Tapos dapat nakabukas tong isang butas. Ganon din sa kabila, ganito, no? Sabay-sabay tayo. Ito, no? Oo, kasi kapag parehong nakasara yan, walang pupuntahan yung pressure, pupunta yan sa ating tenga. Lalo na, di ba, kapag nakasara yung ating bibig. Kasi para mailabas mo yung pressure na yun, kailangan closed circuit yan and may isang butas na nakabukas. Ganun pala yun, Ate B. Ano po, kailangan ganun. Doc, may na-notice ka ba sa mga kabataan ngayon? Di ba yung mga anak mo, no?
hindi ba nahilig sila sa yung earphones na pag tininan mo, nuk-nukan ng lakas. Grabe. Grabe Tama, pag nakinig ng mga music. earbuds, MP3s, nauna si mga MP3s, no? Anong epekto nun? Oo. Kasi directly yan din na lalo yung mga in the ear, walang nilalagusan. Mas maganda nga yung headphone. Yung na may pads, no? Kasi para yung pressure nakakalabas, no? Yes. Yan ang rekomendado natin, no? And nagka-cause po ito ng ng acoustic trauma, lalo na kapag sobrang lakas. Ayan na naman tayo. Kapag sabi mo, doktor, naglakas, ano yung malakas? Kapag naririnig ng katabi mo, yung pinakikinggan mo habang naki-earphones ka, ibig sabihin malakas yun. No? So, yun ang batayan natin. Kung wag po more than mga 60-70% ng total volume ng iyong pinapakinggan. Minsan kasi parang walang impact no? Oo, when you go to coffee shops, when you ride an airplane or a bus, yung katabi mo teenager, naku po, marinig na dinig mo, Dok. Ibig sabihin, didinig ko, edi lalo na siya kasi nasa tenga niya. So, dyan na pumapasok, Alvin, yung pinag-uusapan naman natin ka ng decibels. No? Kapag sobrang ganon, siguro malakas-lakas yung decibels, siguro mga nasa 70, 80s, no? And kapag lumampas siya doon sa 8 hours na pakikinig, ay magkakaroon siya ng problema sa tenga. So can it lead to permanent ear problem or hearing loss ba ang resulta niyan sa kaduluduluhan? O anong klaseng problema sa ear ang pwede may dulot niyan? Well, walang iba kundi yung hearing loss, noise-induced hearing loss kapag ito ay patuloy na kanyang sinasagawa. Oh, yun. Kaya sa mga kabataan, sawayin nyo na po yung mga anak po ninyo. Hindi naman bawal makinig. Walang ganon. Hindi sila pagbabawalang makinig. It's just the sound na sobrang, even yung TV, pag may solo kwarto yung anak ninyo, tinan po ninyo, Diyos ko po, ang lakas ng audio, dinig ng kapitbahay. Can you imagine siya ang pinakamalapit doon? Regulated, no? At saka syempre, lalo na ngayon, usong-uso na yung mga home theater, madali na tayo nakakabili. No? So, mga bass, kailangan malalakas yung bass, kulob. No? So, kapag ito ay laging naka-expose tayo sa ganitong uri ng gawain, ay maaari pong makdulo talaga ng problema sa ating pagdinig. Doc, sige, meron ka? May tanong dito, paano daw pag may nakapasok na insekto sa tenga, paano tatanggalin? Ang gawi kasi ng ating mga tao na kasama natin sa probinsya ay binubugahan ng usok, no? Pinapalabas. Tobacco para lang bugahan ng usok no? Hindi na po gano'n. Kahit na lagyan niyo lang po ng patakan niyo lang po ng baby oil, no? Yung non-scented, no? Yung walang chemical. Baby oil lang TV. Lalabas yan. Kailangan po natin ma-suffocate yung insect, no? Para hindi na siya kumagat or pumasok pa doon sa kaloob-looban. So, kapag po mamamatay po 'yon, yung iba lumalabas, yung iba naman nag-i-stay doon, and yun yung time para dalhin niyo na po siya sa doktor para ma-extract natin itong animate foreign body na ito. Ibig sabihin, Doc, hindi yan pumasok sa utak ng tao kasi tinatanda nila, baka pumasok sa internal organ, hindi yung insekto hanggang dyan sa entrance. Hindi naman, Alvin, marami tayong natanggal lagayan. Kasi meron pa tayong eardrum. Yun nga yung isa sa mga protection ng tenga natin, yung eardrum. Pero yung iba, kapag kunwari, butas na yung eardrum, ayan, maaari pumunta sa middle ear, no? Yung punta sa eustachian tube, baka pumunta sa ilong mo, hindi natin masabi, no? Okay. Doc, one last na lang. Kasi, I don't know, hindi ito kasali sa guide mo, no? Yung, if you lose your hearing, ang solusyon mo ay hearing aid, di ba? Wala ka na ibang solusyon. Hearing aid na lang, Doc, ano? Irreversible? Well, doon papasok ngayon, Ate B, kung itong anong level ng hearing loss yung problema mo. Meron tayo kasing ginagawa, yung pure tone audiometry. Inaalam natin ito kung mild, moderate, severe, or profound. Kapag severe, hearing aid ka or for a certain time, pag profound, meron tayong mas malalakas na hearing aid na ginagamit, no? Para makarinig. Pero iba talaga, as in talagang wala na silang pandinig.
No, so tama, hearing aid yung kasagutan, Alvin. If ever meron tayong mga pasyente nahihirapan talaga makarinig. Pero depende yan sa sa hearing sensitivity lang, yung hearing loss, the amount of hearing loss that they are experiencing. Ibig ko sabihin is, walang replacement po. Pag nasira po ang ating organ related sa ating pandinig, hindi siya parang kagaya ng liver, may liver transplant, kidney transplant. Okay. Yung meron ba niyan sa ear na i-transplant mo na lang para maging bago yung pandinig mo? Meron tayong mga bago na na technology ngayon, tinatawag naman natin na cochlear implantation. So some patients natin ay successful with cochlear implantation. So meron nga, meron na sa makabagong. So saan kukunin yung yung donor na yun? Hindi kailangan sa Opo, ito po isang mekanismo na ini-implant namin dito sa tenga, at ito po yung sinasabi natin kay Ate B kanina na para mga hair cells, na sila yung nag-serve as hair cells, nagdadala sila ng electrical signals papunta sa brain. Ibig sabihin, hindi siya from a donor. It's a device. It's a device. It's a device. Okay. Pero yung mga donor, walang ganun. May bago lang technology ngayon. Meron na ba sa Pilipinas, Doc? O wala pa? Meron. Ginagawa natin sa East. Tama. Ginagawa pa. Mahal ba? May kamahalan, no? Pero hindi kamukha dati na talagang mas mahal. At ngayon po ay meron naman po mga tulong na nanggagaling sa ating gobyerno, sa mga malasakit centers natin, para kayo po ay mabigyan itong mga tinatawag naming cochlear implants. Ayun. Kasi iba yung quality of life, Ate B. Pag may problema ka sa pandinig, mag-iiba yung quality of life mo. Yes. Doon mo lang marirealize na sana hindi ko inabuso yung tenga ko. Go ahead, Ate B. Doc, buti nabanggit mo yung malasakit, no? Sa PhilHealth ba? Kasi nasa East Ave, Doc, si Doc Louie. Yes. So, ang maganda rin sa discussion natin, marami siyang na-address na mga or na titingnan na mga, sabihin na natin kapos sa budget po ng mga kababayan. Yes. Ano? Doc, yung mga sinabi mo, yung mga hearing aid, kung ano man, sagot ba yan ng PhilHealth? Paano makakakuha po ng suporta ang isang simpleng tao? Oo. Meron tayong tinatawag ng mga guarantee letters, no? Ito ay mga galing, no, sa ating DOH Central or sa ating mga munisipyo, mga congressman. At alam mo, ito ay ma-access sila sa mga government hospitals natin. Basta dadaan sila sa tamang proseso, no? Sila po ay syempre may mga interviews ito at alamin kung yung kanilang karamdaman bago sila mabigyan ng ganitong klaseng mga benepisyo. Pero available po ito, Ate B. Kailangan lang natin dumaan sa proseso. Ayun, good. Importante po yan. Anyway, Doc, naubos na yung oras natin. Ano po ang pinaka-reminder ni Doc Louie, Mr. Public Service? Sa East Avenue po yan. Kung gusto niyo na mahababang usapan kay Doc Louie, nandun siya sa East Avenue everyday. Ano po? Anong advice niyo, Doc, sa lahat na magsi-celebrate ng New Year later? Oo, again, Happy New Year sa lahat, no? Sa inyo, Alvin at Badet. Lagi tatandaan, ingatan natin ang ating ears, nose, throat, no? Kasi ito yung mga sense organs na ilan lamang, no? Usually, may dalawa kang tenga, isang ilong, tapos lalamunan. Kapag ito ay nagkaroon ng problema, mahirap po talaga ito palitan. At malaki talaga epekto nito sa inyong pang-araw-araw na gawain. At kapag kayo ay may naramdaman dito sa mga areas na ito ng ating katawan, huwag po kayo mag-atubili, no, na sumangguni sa mga ENT specialist, lalo na sa mga kasapi ng Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Kami pong lahat ay handang gumabay, tumulong, at mabigyan kayo ng tamang solusyon. Thank you, Doc. Matulungin po yan si Doc. Approach nyo lang. Very, very, very approachable po. Kaya blessed yan. Ano? Happy New Year, Doc! Thank you, Doc! Thanks, Doc. Super. Doc Louie Gutierrez ng East Avenue Medical Center. Mabuhay ka, Doc. Happy New Year. O, ayan ha. Narinig na kay Doc, ha? Huwag masyadong maingay. Mahirap po mawalan ng pandinig. Yes. So, tatawagin kang bingi. Gusto mo ba yun? Tatawagin kang bingi. Ayaw! Alam mo, tsaka Vin, alam mo, yun eh, minsan siguro mapalad tayo, may mga kaibigan tayong doktor na mabilis nating message. Pero nagulat ako nung meron akong problema sa tenga, yung hindi ako yung parang may sabi nung kaibigan ko, ako palaging ganyan eh. Yung parang natitake natin for granted kasi umuubra pa naman.
Tapos baka Correct. mamaya nga malala na. So, pwede ba? Utang na loob. Once a year daw, kailangan daw ipasilip ang inyong mga tenga sa inyong mga doktor. Ano? Mahirap na. Okay. So, ngayon, kung may problema sa tenga, sa ating mga tao, syempre New Year, di mas kawawa. Alam ko mas sensitive yung tenga ng mga alaga natin, di ba, Vin? Yes. O sige, tawagin na natin ang ating kaibigan, ang ating suki, ang ating partner dito sa ating programa. Oh, nakakap! Happy New Year! Happy New Year! Sa mga pet lovers natin. Para nagpapabata si Doc at ibig ginagaya ko, nakakap din. Ay, nakita ko yung cap mo, nainggit ako. Maganda Doc yung cap mo. Ano po? So ano ang mga tips mo? Sige, magsimula tayo sa tips para diretso na kaagad. Mag-New Year po, may celebration tayo tonight. O, ang iba niyan, ngayon pa lang, ang ingay na, di ba? May sound system na. Ano maganda ba sa mga pets natin? Do we evacuate them somewhere quiet or paano ba? O walang amoy. Yeah. Tama yung sinabi niyo, no? Yung mga pandinig ng pets mas malakas po. Yan ang kaya they're used for tracking, hunting kasi yan ang innate nila, yan yung inborn nila, no? Mga malakas ang tenga, ang padinig nila, ang pandinig. So, yung gusto natin hindi lagi gusto nila. So especially pag fireworks tayo, no? At least ngayon yung New Year's natin hindi World War III, no? Dati sobra yung mga Judas Belt, mga bawang. At least ngayon mga pyrotechnics, no? May mga konting paputok pa pero hindi kagaya ng 10 years ago, napakaingay. Pero gusto natin yung sa atin, good luck yan or naging parang tradisyon na the noisier, the better. Mas maraming paputok, mas bongga yung luck, di ba? Pero sa pet, naguguluhan sila actually. Sa katotohanan, naguguluhan sila. Minsan, yung alam nila 6 o'clock, 7 o'clock, bagong mag-midnight, nagpapaputok na, tatago na yan. Yes. Okay? So, lalo pa pag 11:30, 12 o'clock, wow, talagang tagong-tago niyan. Napaka-stressful sa kanila. Sa cat and dog. So, minsan, kung high-rise ka pa, pupunta ka pa sa bintara para makita yung mga pyrotechnics, no? Naku, ayaw na ayaw nila yan. So, yung gusto natin, hindi lahat ng pets gusto, no? So, mga tips natin, no? Siguro, bago mag-New Year, tawag dyan, desensitize mo na. Dapat buksan mo na yung radyo, TV, okay? Para mag-mask ng konti ng paputok. Pag maingay na, sara mo ng bintana or before that para hindi yung masyadong malakas ang paputok. Okay? Kung may kurtina kayo, isara nyo para hindi masyadong makita yung mga pyrotechnics, no? Kasi ayaw ng pets yan, takot sila. Also, if you try to exercise your pet before the New Year's Eve, no? Palakarin nyo para hindi yung masyadong anxious, naglalakad yung gustong lumabas. Pagulin mo na, mag-exercise na sila para pagdating sa bahay, kalmado sila. So mga tips ko, no? Mga music, TV, black out the room, mas maganda po yan. Tapos yung kurtina, mas maganda po yan, no? So ikukulong, Doc? Alam ba may spare kang kwarto, advisable ba na ikulong mo muna doon? Well, wag man kulong kasi mga pets naghahanap ng tao yan, no? They look for people. Yung advice ko, wag niyong itali kasi pag tinali at saka pinabayaan mo yan, baka mabigti yan or baka lupot, magkasugat pa yan or mamatay. So wag niyong itali mag-isa and again, leashing alone is not good, no? Lagyan mo rin ng harness para lang minsan naglalagay pa ng t-shirt. Next year, maybe you can order online yung mga Thunder shirt, no? Nilalagay sa pet. Para lang, it's like yung baby na binabalot sa diaper. Parang they feel as a blanket. They feel yung tawag dyan, snug, yung komportable. So, ano tawag? Thunder shirt, did you say? Thunder shirt, or you can even make mga lampin. You can wrap it, or even a t-shirt, no? Para lang they feel hindi yung naked yung feeling nila, no?
they found out that that helps calm the pets, no? At kung yung mga pet nyo medyo takot, no? You can also coordinate, kausapin yung veterinarian nyo, no? Kasi anong bang gagawin ko? Makikita mo lang yung ugali ng pet pag nakita mo sa New Year kung ano yung ginagawa nila. Like me, lahat ng pet ko, walang problema sa paputok. Except, merong isa. Yung pinakamalaki, tatago yan sa ilalim ng kama. Hindi man siya kasya sa kama. Makita lang yung labas. No? Pero nakita ko, wow, laki-laki mo, ikaw pa yung takot. So what we do, I keep the, yung bed kasi gusto niya magtago dyan, bigyan mo siya ng lugar para magtago siya. Pabayaan mo lang. Or yung cat, may box or blanket para matatago sila. Pabayaan mo lang. And then, also, pag gumanan sila, wag na natin magtawag dyan yung fuss. Yung, ay, kawawa ka naman. Kasi the more you fuss, the more it instills the behavior na, ay, sige, matakot ako. So, yan ang dapat iwasan natin. Yung, wag mo nang pansinin yan. No? Pag gusto na magtago, wag mo pansinin. Pero see to it na may lugar sila na pwede magtago. You can put a t-shirt on them or something around. Tanggalin mo mga tali, no? Para hindi mabigti, okay, or masugatan. And then mask the area para may radyo, may TV, may music. And then also, especially kung medyo high-rise kayo, yung bintana, para hindi makita masyado yung paputok. Kasi again, very visual sila, yung senses nila, magnified ang senses ng pets. Very, very magnified. Huwag natin i-stress kasi mas-stress yan, mga pets. Yun yung isip ko, Doc, kala ko, hindi lang sila sanay, kaya sila nagugulat. Pero akala ko yung pagkagusto sa ilaw, kaya rin silang sanayin, or pagkagusto sa kulog at kidlat, baka pwedeng masanay din naman sila. Pwede. Or is it just bad for them? Hindi lang sila sanay, or is it really bad for them too? Some are, talagang takot na takot yan. May certain breeds, there's certain breeds na prone to firework yung ingay, no? Especially yung Bichon, yung Corgi, Border Collie, yan, mga nervyoso yan. Yung mga Labrador, parang wala. Laro lang yan. But of course, gusto mong desensitize yan. So, unti-unti. Pero kung nervyoso yan, huwag mo nang expose sa mga loud noise, no? And then mask it lang. And then try not to, baby them para hindi yung lalong matakot. Kasi the dogs, lalong pag pinansin mo yan, lalong matatakot yan. Lalong parang, ay, okay to. Pansin to sa akin. Mga so even the smell, di ba nagpaputok kayo sa bahay, nagpailaw kayo, is also bad for them. Not only the sound, but the smell, Doc, di ba? Yes, kasi mga sulfur yan, no? Especially kung minsan nasa street kayo, lalabas kayo, tapos, if you're in the street, kung anong kakainin, mabilis yan kumain ng mga tira. I mean, they can eat mga paper na may fireworks, may sulfur, whatever, ammonia. So, Doc, sabi nyo sensitive. Paano kami na nilalakad yung mga alaga natin after New Year, no? Una, kasi syempre madaming pulbura. Maamoy. Well, first is yung anong nakikita nila, no? Because in the street, I mean, yung pets, talagang dadampot yan kung ano. Tira, at saka yung mga papel, or something strange, no? Mabilis. Curiosity, kakainin nila. So, ingat lang. Dapat wag lang kayo mag-text habang naglalakad kayo. Or just be mindful kung saan kayo naglalakad. Yung amoy, maybe kung hindi kaya ng amoy mo, wag mo nang palakarin. Not safe for you. It's not safe for the pets. Indoor muna. Or short time, para lang magwiwi, tapos balik agad sila. Okay. Anong epekto nun, Doc? Pag natatakot sila, sabi mo kasi wag mo pansinin. Hayaan mo lang siya dyan. Pero psychologically, may effect ba yun sa dogs na konting sound lang na parang nervyoso? Nagiging nervyoso sila? Yeah, kasi tawag dyan fear, no? So fear can be propagated or yung memory ng pet, parang elepante, they remember it. So mga stressed environment, feared environment, naalala yan. So maybe even before New Year, alam nila, natatakot na yan.
And when you have stress, increase ang mga levels ng mga cortisol. They can get also a lot of diarrhea. And then also, it affects their hormones. No? So parang sa tao, if you're living in a very fearful environment, iba yung ugali. So, pets also very stressed. A stressed pet, iba yung not only their mental, but even their eating, and that will also affect their whole behavior. Pwede bang turukan ng parang pampakalma? Di ba meron yan, partner, yung parang pag binabiyahe, parang tinuturukan sila na parang groggy sila? Pwede bang ganun? Well, ngayon, meron mga available mga oral, or you can even use mga pina-plug lang, yung tawag dyan, pheromones, no? So, meron. i-plug mo lang you can also order it online. These are called pheromones. So, pampakalma lang. You can consult lagi mga veterinary nyo, no? Kung pwede ba to. Like melatonin. Melatonin can be given, no? In a proper dose. Hindi pampatulog yan, ha? Pampakalma. Okay? Ano yung injection yun, Doc? O tablet yun? Or paano ba? Yung injection medyo delikado kasi fast-acting. Hindi mo makontrol yan, eh. So even with pets, we hardly give injection unless sedation yan for procedure. Pero kunwari just pangkalma, oral na lang. There's also, they call it valerian root. These are just to calm them down. Dapat subukan nyo muna sa ibang araw kung anong effect. Pero please consult laging veterinary nyo, no? Kung mga melatonin, valerian, or ngayon you can just buy maybe in some pets. I'm not sure kung pet stores meron dito. Pero yung pina-plug lang sa bahay para pampakalma. Yes. Ibig mo sabihin ipa-plug sa socket tapos mag-i-emit. It emits mga pheromones para pampakalma. Di pati tayo na pet owners, malalanghap din natin. Well, ito yung pheromone, something that affects their smell, no? It's sensitive to pets, for dogs and cats. For dogs, pag meron ka niyan, dadaan ako, mabenta yan. Mabenta yan. Mahal ba, Doc? Mahal? Well, mabilis maubos. Consumable yan, eh. Kasi pag-plug, parang yung mga mosquito na may pang New Year lang naman. Pang paputok lang, di ba? Para kalmado lang yung baby dog. Para kalmado. Even for mga multi-pet owners, yung marami kayong dogs na nag-aaway o maraming cat nag-aaway, pina-plug yan para pampakalma sila. Now we know. So pwede yun. That's an option for the pet owners, Doc. Yeah. Wag kayong mag-self-medicate, ha, kasi maraming gamot na kunwari yung mga sleeping pills ng tao, ibigay mo, baka ma-overdose yan. Or, ay, Doc! Yes. Hey, nasan yung cap mo? Dapat kagaya ni Daddy. Oo. Meron bang ina-attacking aso sa nervyos? Sometimes it can trigger seizures, no? Certain pets, walang seizure yan, tapos biglang during the New Year, nagkaroon ng seizure. Like we see that in certain cases after the New Year, biglang nagka-seizure yung pet. Pero they never had it. So certain events, kung mas stressful, can trigger seizures, no? But it will be ingrained sa memory nila na pag narinig silang paputok or maingay, manginig na yan, tatakot parang may phobia. May phobia sila, yeah. So as mga guardians natin ng pet, huwag na natin i-expose dyan. But pabayaan mo lang. Si Lily, Doc, para sanay na. Para na kaya 2 New Year na si Lily, parang wala lang. Parang nasa gilid lang siya. May mga pet na wala lang. Some are natural, matutulog pa nga yan, pagpaputok, eh. Pero parang hindi siya ganun ka-active, Doc. Yeah. Parang tatamlay-tamlay siya pag may paputok. Kasi kahit kidlat or kulog, natatakot siya, eh. That's stress already for them. May mga ganon. So hayaan mo lang siya. But wag mo masyadong i-baby. Control the environment na, yung mga bintana, saraan mo na. Music, lagay mo ng music yan sa bahay, di ba? Okay. Doc, kanina nabanggit namin yung, kasi galing tayo dun sa ear doctor for for humans. Sa animals ba, gaano ka-sensitive yung mga pandinig nila? Super. Well, again, kasi di ba yung pets, they have this dog whistle. So they have a very high, they can hear very high frequencies, no? So hindi narinig ng tao, pero sa pet narinig nila. So they can reach different decibels. But also with people, certain loud sounds can affect hearing.
So, mga gunshots, pwede. Because a lot of, yung iba mahabang tenga, so the bigger, it's not the bigger to hear. Pero minsan, it's an anatomical problem, nagkakaroon ng itchiness, it can become a weakness. Pwede ko bang takpan yung tenga ng alaga ko? May earmuffs. Ginawa ko yan. Kasi dito sa amin yung may fire drill. Ganyan, hindi Ginalan mo, Tibi, ganyan? Oo, ginanya ko talaga yung tenga ni Uni. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. You can massage the ears, no? Because dogs like the massage in the ear. Ako talaga. Oh, yes. Ang ginawa ko, flinap ko yung tenga niya, ganun ako. Hindi pala dapat. Mali More pala massage. yun. They like massage here, on the forehead, in the ears, behind the ears. Yan, papakalma. Ay, oo. Ako gusto ni Lily sa ganyan dito. Pakita mo nga, Lee. Kasi ikaw yung model. Parang pag They like here. Parang sa They tao like here on din. the temples. Or here on the ear. Ay, ang sarap. parang nare-relax. Parang nare-relax sila. Or even behind the ear. Dito. Yeah, behind. Behind daw, Lee. O yan, behind. Okay, Yan, now we ganyan. know. Anyway, Doc, i-proceed na natin. May 10 minutes tayo na iwan. Food! Naku, babaha yung food mamaya. Ang daming celebration do. Kain dito, bubundat ito pagdating ng New Year do. Yeah, kasi Daming New Year, laziness. maraming, celebration ng pamilya. No? So again, yung mga bawal, the number one killer is chocolates. No? Pag high doses of chocolates, nakaka-seizure sila. No? They can get blood conditions. Mga raisins and grapes, bawal po yan. Also yung mga super na matabang pagkain, no? Or fatty food. Or yung mga, kasi, basta oily. Oily, they call that pancreatitis sa pets, suka sila ng suka. Mga buto, mga chicken, mga buto ng mga sinigang, yan, na nabubulunan sila. And then leftovers, no? Kasi minsan leftover, pakainin natin sa pet. Minsan, it's too oily or too rich. Or panis. Panis na, pwede rin. So we get a lot of that. After the New Year, marami sa clinic po, barado, na suka ng suka kasi kumain ng buto, kumain ng Christmas decor, kumain ng mga halaman sa yung mga poinsettia, kasi mahilig tayo sa mga decor, nakakain nila. So, ingat lang pa yun. Dapat yung mga decor nyo, hindi yung naabot ng pet, no? Medyo mataas. So, yung mga, alibawa, kumakain kayong steak for Christmas, or you have turkey there, or you have ham there, avoid giving them those. Kasi may dog food naman sila. Kaya lang minsan papaawa kasi, Doc, eh. Yeah, we have a tendency to give what we want sa kanila rin, no? Pero minsan, susuka lang yan. Gagastos ka pa sa veterinaryo kasi suka na suka yan. Or, minsan that will also cause yung masasanay sila, hindi sila papansinin yung dog food nila. Maghahanap ng hamon lagi. And may mga preservative yung mga hamon, mga sausage, yung mga yes. Oh, yes. So hindi din advisable. Kahit meat pa yan, kasi mahilig sila sa meat, di ba? Kahit meat pa yan, hindi advisable. Like corned beef, no? Pag binigyan mo ng corned beef yan, mga ngati yan, makakalbo yan. So yung mga ham, bawal yun. Ay, talaga? Well, yung iba, okay. Pero most of them, nagsusuka sila or nakakalbo or kamot ng kamot sila. Bakit? Bakit? Because of the chemicals? Preservatives? And then hindi sanay. That's something new. And then it's, medyo mataba. But a lot of times, it's allergy. Hindi sila sanay. So they get allergy. Kamot ng kamot. And next thing, nalaki na ng sugat kasi yung pet na abutan nila yung balat nila. Kamot ng kamot yan, walang tigil yan. Mamaya, laki-laki na. So, Doc, ano pala, no? Siyempre tayong tao, meron tayong holiday food. Oh, yes. Ano ang pwedeng holiday treat ng mga pets natin or baka hindi mo dapat baguhin yung kanilang routine? Dog food. Yeah, you can get them a plate, a bowl, magandang bowl. Or you can buy yung mga special, ngayon at least, may mga special food ng dogs, no? May mga, give them their favorite. Again, kasi yung pet, pag naiba yung feeding habit nila, naku, masasanay na yan sa masarap. Hindi na babalik yan sa dati nila. So, actually, yun ang problema mo, Doc. Pag nasanay sila, hindi na sila kakain ng ordinary food.
Na magkakaproblema ka rin ngayon pag hindi na kumakain, di ba? Papayat. Okay lang ba sa kanilang tumaba kapag holiday season? Para yung mga pet owner, pag holiday season, tumataba, Doc? Oo, lalo pa yung pandesal. Ako, mahilig mga pet owners magbigay ng pandesal. Lumalobo yung pet sa pandesal. Maganda tingnan, pero lumalobo sila. Oo. Oh. Dapat. What is with pandesal? Bakit gusto nila yung pandesal? Di ba bread yun? Yeah, but bread is high, the carb it's high sugar, no? So lumalaki sila. So, okay. I notice a lot of pet owners kasi pandesal is, kinakain ng tao yan. So they give and then it's not, hindi mahal pa yung pandesal eh. So but when you give pandesal yan or bread, tumataba sila. Kita mo, lalapat sila. Okay. Sige. And now for our last 5 minutes, Doc, in case of emergency pag holiday season, kasi usually talagang sarado yung mga vet clinics, hindi ba, TV? Pag may emergency, Doc, paano advice na gagawin natin sa ating mga alaga pag nagkaroon ng emergency during the holidays? Well, again, the most is try to prevent it. Kasi pag may emergency, talagang kung sarado, gipit ka or nasa probinsya ka, iba. So try to avoid. Bukas ka Try ba? to avoid what will happen, no? I mean, be cautious already na ito baka mangyari. Yes. Buto, wag na nating mga laruan o yung paputok, no? But just in case there is, maybe consult your veterinarian kung ano yung mga first aid kit mo dapat sa bahay. Tama. Ano bang pwedeng gamitin? Dapat bigyan ba ng I mean, in the Philippines, the number one home remedy is sugared water. Bibigyan ba ng honey? Bibigyan ba ng sugared water? Parang dextrose yan kung sumusuka. Dapat tabletas para kung suka ng suka. But again, that's self-medication. Baka magkaroon ng problema yan. No? But first aid kits, or kung may diarrhea, should I give mga charcoal tablets or should I give antibiotic? I-consult mo yung veterinarian. Yung para sumuka, pag nakakain ng bawal. Yeah, we don't want to give antibiotic just for, something kasi you get resistance, no? Huwag tayong bigay ng antibiotic. But sometimes, parang sa tao, you can give, kung nagdudumi ka, hindi mo kaagad umiinom ng Glomotil, di ba? Or, labasin mo muna yan. Let it out. Kasi any toxin, palabas mo muna yan. But charcoal is something that can also, bind it. Pero palabasin mo muna yan. And then maybe like honey, these are the first aid, no? Wonders, no? And then have your veterinarian also on call, no? Doc, just in case, ano ba yung number matawagan, saan ba ako know what vet clinics are close by, kung nagbabiyahe ka, ano bang vet clinics ang bukas, or even if you're away, ano bang vet clinic na pwedeng takbuhan. Yung The Animal House mo bukas? Yeah, sa Makati, bukas po kami. Kahit New Year? Yes, New Year's, Christmas Eve, we're open. No? Kawawa naman yun, naka-duty. Parang ABS-CBN lang. Parang sa tao na, sa United States, ganun yan. Wala na silang holiday. Ay, naku, at saka madami talagang emergency kapag Kasi nga minsan preoccupied yung fur parent. Tama yun. Papabayaan yung yung fur baby. Diba? Busy tayo sa diba? So just in case po, kailangan, ang bukas lang na The Animal House, yung Jupiter lang. The rest, kasi maraming animal house eh. So lahat sarado except for Jupiter, Doc? Well, for the emergencies, no? January 1, bukas kami. But for or December 31, bukas kami. But for the 24-hour, sa Jupiter po yan. But open ang lahat ng clinics, December 31, January 1, we're open during the day. Commitment yan. Yung isang problema, Ate B, if you bring the pets outside the metro, ibig sabihin kasama mo siya sa biyahe mo at nagkaroon ng emergency. So you really need to know ano ang pwede mong puntahan, Doc, sa destination mo. Halimbawa, nasa bundok ka. Dinala mo yung pet mo sa bundok, patay ka ngayon. Di ba, Doc? Sa probinsya, wala yung or basain pupo niya, ano bang gagawin mo? So if you prepare, if you're going on a road trip with your pet, dapat kausapin mo yung vet, ano bang yung first aid na pwede kong gamitin, dalhin. At sino ang makikilala mo na pwede kong takbuhan. Ganda. Tama. Yeah, maganda yun. Kailangan mo yun. Pero yung road trip, buti nabanggit mo yung road trip. Kung dadalhin mo, si Uni, halimbawa, dinadala nila sa Baguio,
Ano ba yung pinakatodo na nasa sasakyan yung pet? Pusa man yan o aso na kaya niya rest? Or after 3 hours, tigil. Ayaw mo siya magwiwi o magpupo. Yeah, well, again, tingnan mo yung what do they do, no? I mean, nasanay ba siya sa kotse? So again, if you're going to do a road trip, dapat sanay siya sa sasakyan, no? So makita mo yung ugali niya. Ito ba yung pet na after 2 hours kailangan magdumi? Or minsan, the whole trip, tulog lang sila. So, isanay mo yan, no? It's also it's good for pets or even for people kung may sasakay na if it's over 2-3 hours ng traffic, you know, if you can stop, maglakad muna kayo, magwiwi stop. Especially kunwari bagong kain or minsan na marami, you know, para hindi lang magka-aksidente sa kotse. Every 2 to 3 hours, Doc, tigil. Kung may kayang tigilan, ikot-ikot muna sa kabalik. Yes. I'll recommend that. Break. At sa inyo ba? Wala, dire-diretso kami. Yabang si Uni. Nakakaya ni Uni. Sanay kang magbalikan ng Baguio kasi. Ilang oras ba? 3? 4. Tulog lang yan. 4. Tapos di ba? 4 hours. Oo. Pero nagsa-stop rin talaga kami. Pag nag-stop kami, magwi-wee break rin yan. Or minsan, dead ma siya. Alam mo yun. At saka kaya niya yung balikan kami. Di ba madalas balikan kami yung overnight lang. Kaya niya. Oo. So, depende pala, Doc, sa ano. Dogs niyo rin, Doc, no? Basta sinanay. Mga doggies ko, sanay sila. Tutulog lang yan. Hindi sila yung parang aligaga. Kasi si Lily, pag sinasakay ko sa sasakyan, papunta sa vet. Alam na niya, Ate B, alam niya na vet ang punta. Kaya aligaga na siya. So, dapat sanayin siya, Doc, no? Sanayin yan. Sanayin lang. Anyway, Happy New Year sa inyo, Doc. At maraming salamat po sa The Animal House for being so kind always. May pinuprovide po na guest from The Animal House. Thank you very much. Sana po sa 2024, tuloy pa rin po yung ating Doc, pagtutulungan. Doc, huwag mo kaming iwanan, Doc, ha? Ang ganda ng servisyo niyo sa mga sa pet parents, no? So, salamat rin sa pagbigay ng importansya yung mga topics na to kasi ang laki ng tulong. Dami na maraming So partner pa rin ulit tayo sa 2024. Of course, sige, Doc. Ano pong pinaka last minute advice po natin sa ating mga kababayan who are going to celebrate New Year tonight? O when it comes to your pet sa pangangalaga, anong last minute reminder mo? Go, Doc. Okay, well, again, New Year is opening for the next year. Now we want it happy. So bigyan natin ng magandang celebration, pero tandaan mo na may pet ka kasama sa bahay. So hindi lang yung celebration nyo na todong ingay, dapat mindful kayo na may pet na dito na sensitive yan. So yes. Ingat lang kasi yung saya nyo ay ingay sa kanila at stressful sa kanila. So gawin natin happy para sa lahat ang celebration na hindi yung para sa mga bisita lang, pero yung pet nyo kawawang-kawawa. Next day, nasa veterinaryo yan. Okay, so, make it a happy celebration, pero may tandaan nyo, may sensitive fur baby kayo. Katabi. Thank you. Thank you, Doc. Happy New Year. Happy New Year to all. And happy New Year. Enjoy your celebrations. Happy New Year, babies. Mabuhay! Mabuhay ang The Animal House! Thank you! Thank you. Alis na si Doc. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Si Doc Ed Unson po yan ng The Animal House. Supporter natin yan. Ha? Ever since we started doing this Kawang Gawa. Bye-bye. Thank you, Doc. Happy New Year. Lee, umalis na si Doc Edo. Hindi ka man lang humarap, Lee. Paano po yan? Happy New Year po sa inyong lahat. Ano po? Ay magre-ready na tayo ng makakain natin mamayang gabi, ha? Thank you, Ate B. Si Alvinol Chico po ito with Lele. At si One ay tulog. Galing kami sa biyahe. Ako po yung Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Happy New Year and to another year for all of us. Magsasama-sama pa rin po tayo. Thank you! Ako po yung Ate B, Bernadette Zambrano Aguinaldo. Until next year, dito pa rin sa... Thank you, Doc! Thank you, Doc!